Chapter 15. Dahil sigurado ako na nilalandi lang niya si Gabriel. Sana bang yungutin uli at matuluyan? O baka naman siya ang nakakapagbigay ng pangangailangan mo. Look, I'm sorry about what I said last week. Ibinaba ni Gabriel ang mga kubyertos na hawak at saka itinaas ang dalawang kamay. Nakakapanibago ang pagiging mahinahon na naman niya ngayon. I didn't mean to say that. Nadala lang ako ng emotions ko. Pero believe me, wala akong balak na tutuhanin yun. I know I'm a jerk. But I'm a married man now. Kahit hindi ko ginusto na maging mag-asawa tayo, hindi ko pa rin kayang magkasala. Lalo na sa Diyos. And why would I believe you? Sa ngayon, wala pa akong balak na maniwala sa pagiging mabait niya kuno. Nadala na ako sa pagsusumamo niya kuno noong nasa puso kami. Leon pala, nagpapanggap lang siya. You asked me to help you remember me. At handa naman talaga ako na tulungan ka. Pero ano ang ginawa mo? Binastos mo ako. I said I'm sorry. Ramdam ko ang sinseridad sa boses niya. Inabot pa niya ang aking kamay at saka hinawakan. Hindi ko mapigilan ang malakas na pagtahip ng aking dibdib nang maramdaman ko ang mainit niyang palad. Sinubukan kong hilahin ang aking kamay ngunit hindi siya pumayag. This time, I really mean it, Arabella. Hihingi ako ng tulong mo para maalala kita. I'm sorry din, Gabriel. But for now, I can't do that, malamig na sagot ko. Masyado pang sariwa sa isip ko ang mga pang-iinsulto mo sa akin. And besides, paano kita paniniwalaan kung hindi ko nga alam kung bakit bigla-bigla na lang nagbago ang isip mo? Humarap siya sa akin at matiim akong tinitigan. Maya-maya lang ay nahaluan ng pagkalito ang emosyong nakapaloob sa mga mata niya. Because I had a dream last night. But I'm not sure kung panaginip lang ba iyon o memories na biglang nag-flash sa isip ko. Kitang-kita ko ang kaguluhan sa mukha ni Gabriel. Ako naman, hindi ko maiwasang ma-excite dahil sa sinabi niya. Nasa isang silid daw tayo. Magkatabing nakahiga at inaalok kita ng kasal. Literal na napigilan ko ang aking hininga. Naalala ko ang araw na iyon. At nangyari iyon sa kasalukuyang silid na ginagamit nila ni Phoebe ngayon. Nakaalala na nga kaya talaga ang asawa ko. Are you sure na ako ang babaeng nakita mo sa panaginip mo o sa memories na nag-flash sa isip mo? Naninigurong tanong ko kay Gabriel. Ayaw ko agad paasahin ang sarili ko na unti-unti nang bumabalik ang alaala ni Gabriel dahil lang sa sinabi niyang iyon. Ayokong masaktan na naman. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay mo. Aminado ka nga sa pagiging babaero mo, di ba? Never akong nag-alok ng kasal sa sino mang babae maliban sa tita Ilona mo, sagot niya. Mas lalo kong hindi ikinatuwa ang sinabi ng aking asawa. Lalo lang nadagdagan ang inis ko sa kanya. What if siya pala ang babaeng iyon at hindi ako, Gabriel? Sa park ako nag-propose sa kanya noon at hindi sa isang silid, Arabella. Itinawa ko na lang ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Sinabi lang yata niya sa akin ang tungkol sa bagay na iyon para pasakitan ako lalo. Ayokong umasa sa isang bagay na walang kasiguruhan, Gabriel, malamig na turan ko sa kanya. Saka mo na lang ako kausapin kapag sigurado ka nang ako talaga ang babaeng iyon. O kaya kapag sure ka ng memories nga iyon at hindi panaginip lang. For now, ako naman ang hihiling sayo. Pwede bang bigyan mo muna ako ng break? Ang sakit pa rin kasi dito, eh. Pumiyok ang boses ko nang ituro ko ang aking kaliwang dibdib, at saka tumayo. Ngunit mabilis din na tumayo sa kinauupuan niya ang aking asawa at agad na iniharang ang kanyang sarili sa daraanan ko. Okay, I will give you some space. Pero pwede bang kumain ka muna? Huwag mo na lang intindihin yung mga sinabi ko. Nawala na ako ng gana, Gabriel. Kumain ka na, please. Hindi ka pwedeng magutom. Bahagya akong natahimik at napatitig sa aking asawa. Bakit niya nasabi iyon? May ideya na ba siya ipinagbubuntis ko? Aalis na lang ako kung gusto mo. Mamaya na lang ako kakain, dagdag pa niya. Gusto kong panindigan ang pag-iwas ko sa aking asawa. Pero hindi ko ilalagay sa alanganin ang baby namin kapag nalipasan ako ng gutom. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan bago ako bumalik sa pagkakaupo at kinain ang mga pagkaing inilagay ni Gabriel sa pinggan ko kanina. Just eat. Don't mind me, mahinang sabi niya nang mapansin niyang natitigilan ako. Hindi ako sumagot. Nakayuko lang ako at tahimik na sumusubo.
Nirespeto rin naman ni Gabriel ang pananahimik ko. Nilalagyan niya lang ng pagkain ang pinggan ko sa tuwing nauubos. Hindi ko akalain na naparami pa rin ako ng kain pagkatapos ng pag-uusap namin. Napatunayan ko na hindi pala totoo ang sinabi ko sa kanya na nawala na ako ng gana. Masarap naman kasi talagang magluto ng sinabawang isda si Gabriel. Isa iyon sa mga natutunan niya noong nandito pa kami. Bandang huli, ako rin ang hindi nakatiis na magsalita nang may maalala akong itanong sa kanya habang patapos na kaming kumain. Saan ka nga pala kumuha nitong mga isda? May naglako ba kanina? Umiling siya. Huli namin ni Lolo Magno ang mga iyan. Sumama kasi ako sa kanya sa laot. Sayang nga at kaunti lang, layong iba, dinala nila sa pagbilaw para ipasalubong daw sa kapatid ni Lola Iska. Ano, sumama ka kay Lolo sa pangingisda. Marunong ka. Hindi makapaniwalang napatitig ako kay Gabriel. I mean, natuto ka naman na talagang mangisda noong nandito pa tayo. Pero hindi ba yun kasama sa mga nakalimutan mo? Wala nga akong maalala tungkol doon. Basta noong nakita si Lolo Magno na nag-aayos ng mga lambat niya kagabi, nakaramdam ako ng excitement. He shrugged his shoulders habang may kislap sa kanyang mga mata. I asked him if pwede akong sumama. At pumayag naman siya. Sa laot na niya sinabi sa akin na dating nga raw, kasakasama na niya ako sa pangingisda. Ilang buwan din daw yun. Kaya pala hindi man lang ako nakaramdam ng takot noong nasa dagat na kami. At alam ko na agad ang gagawin ko. Dapat ay ikinatuwa ko ang aking mga narinig. Dahil magandang senyales iyon na malaki ang posibilidad na maalala niya ang tungkol sa amin. Gayunman ay hindi ko mapigilan na lalong masaktan. Dahil buti pa ang pangingisda, mabilis lang niyang naalala. Pero ako na asawa niya. Ayaw ko na. Busog na ako, nakasimangot na sabi ko, sabay tayo. Akala ko pipigilan ako ni Gabriel. Pero tumanggo lang siya. I admit na medyo na-hurt ako dahil hinayaan lang niya akong umalis na hindi man lang iginigiit sa akin ang tungkol sa ni-request niya kanina na tulungan ko siyang makaalala. Ikaw ang may gusto na umalis at huwag makipag-usap sa kanya, di ba? Tapos ngayon, magrereklamo ka. Dahil gusto kong panindigan ang paglewas muna kay Gabriel kaya nagdesisyon akong maglakad-lakad muna sa dalampasigan. Tutal, mamaya pa naman ang balik ni Sir Luigi. Nag-iwan na lang din ako ng note sa sala. Sinabi ko na sundan na lang niya ako sa batuhan dahil balak kong pumunta roon. Mapakla akong natawa sa aking sarili habang nakaupo rito sa batuhan. Iniiwasan ko si Gabriel pero madalas naman akong pumunta rito sa lugar na paborito rin naming puntahan noon. Siguro dahil nakakaramdam ako ng kapayapaan kapag nandito ako. Marami rin kasi kaming magagadang memories sa lugar na ito. Kahit pa nga dito rin siya na aksidente noon. Ito ba yung batuhan na sinasabi nyo? Napakislat ako at gulat na napalingon nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon. Automatikong kumunat ang aking noo nang mapatingala ako kay Gabriel na nakatayo sa aking likuran. Nakasuksok ang dalawang kamay niya sa magkabilang bulsa ng kanyang shorts. What are you doing here? Sinabi ko naman sa iyo na huwag mo muna akong kausapin, di ba? Yeah, I know. I'm here to relax, kalmadong turan niya at saka umupo sa tabi ko. Pwedeng hindi mo ako pansinin. Nanulis ang aking nguso. Ang lawak-lawak nitong dalampasigan. Bakit dito mo talaga naisip ang mag-relax? At sa tabi ko pa talaga. Gusto ko kasing makita itong lugar kung saan ako na-aksidente. Baka sakaling may maalala ko, mahinang sagot ni Gabriel, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Simula kasi nang dumating kami rito, ngayon lang siya pumunta rito sa batuhan. Hindi ko naman siya niyayaya dahil alam ko naman na hindi siya sasama. O kung sasama man, nakabuntot naman sa kanya si Phoebe. Kaya kaming dalawa lang ni Sir Luigi ang madalas na pumunta rito. Pero madalas namang ikwento ni na Lolo Magno at Lolo kay Iska ang lugar na ito kay Gabriel. Just enjoy the view. Hindi kita iistorbahin, sabi pa ng aking asawa. Hindi ko nga siya pinansin at itinuloy ko ang pagmumuni-muni at pagmamasid sa nakaraan. Pilit ko siyang iniignora, pati na rin ang pagka-aksidente niya noon. Dahil ang gusto ko lang balikan sa isip ko ay layong masasayang sandali na magkasama kami rito. Ngunit nagulat na lang ako nang maramdaman kong namasa ang aking magkabilang pisngi. Umiiyak na pala ako nang hindi ko namamalayan. Gayunman ay pilit ko layong pinigilan at ikinubli kay Gabriel.
Sakto naman na hindi na rin siya nakatiis at kinausap din niya ako. Hindi ko alam kung huli na ba. But I want you to know that I want to remember you as my wife, Arabella. I really do, kapag kwan ay sabi niya habang puno ng kaseryosohan. Noong unang beses ko palang nalaman na asawa kita, gustong-gusto ko nang malaman kung paano yun nangyari. Leon, yung gabi na naabutan mo ako sa opisina. Pumunta ako roon para sana makapag-isip muna. Ayokong humarap sa'yo na wala akong ideya sa mga sinabi ni Phoebe na asawa ko na raw ang dating katulong ni Luigi. I didn't believe her at first. Hanggang sa ipinakita niya sa akin ang marriage contract natin, pati na rin ang mga ebidensyang nagtuturo sa mga panloloko mo sa akin at sa kaugnayan mo kay Ilona. I was mad at you then. Parang nawalan ako ng kakayahang mag-isip ng tama. Kaya nang ipakita sa akin ni Phoebe ang annulment paper, first thing na pumasok sa isip ko is hiwalayan ka. Tamang-tama naman na dumating ka agad noon bago pa man hamupa ang galit ko, mahabang paliwanag ni Gabriel sa mababang tono. Natawa ako ng pagak nang bumalik sa isipan ang eksenang nakita ko ng araw na iyon. Kaya nakipaghalikan ka kay Phoebe. Kumunat ang noo ng aking asawa na para bang wala siyang ideya sa sinasabi ko. Anong sinasabi mo? Tanggi niya, sabay iling ng mariin. I didn't do that. Kahit kailan, never akong nakipaghalikan kay Phoebe. It's true na sinama ko siya rito para pagselusan ka. Pero nakita mo naman na walang nangyayari sa amin, di ba? Malay ko, kasama niyo ba ako sa silid niya? Puno ng sarkasmong saad ko at saka bumaling sa kanya. At saka huwag mo nang i-deny yung nangyari sa inyo noon sa office mo. Nakalimutan mo na ba na naabutan ko kayo noon na nakakandong siya sa'yo? At naghahalikan kayong dalawa, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Gabriel at kulang na lang ay pandilatan niya ako. Okay, totoo nga naabutan mo kami na nakakandong siya sakin. Pero hindi totoong naghalikan kami ni Phoebe, Leon, yung oras na parang magkokolaps na naman ako kasi pinipilit kong alalahanin ang lahat. She just helped me. Hinilat niya ang sentido ko noon at sinusubukan niya akong pakalmayan. Hindi ko naman talaga sila nakitang naghalikan noon. Nag-assume lang ako dahil nakatalikod sa akin si Phoebe at natatakpan niya si Gabriel. Sa sobrang lapit ng babaeng Leon sa mukha ni Gabriel kaya inisip ko agad na naghahalikan silang dalawa. Kaya hindi ako makasagot sa aking asawa pagkatapos ng paliwanag niya. Maliban sa isang bagay. At kailangan talaga na nakakandong siya sa'yo habang tinutulungan ka niya. Lalong nabahira ng sarkasmo ang aking mukha. Nasanay kasi si Phoebe na laging ganun ang pwesto namin noong bata pa lang siya, kapag naglalambing siya sa akin. Kaya nga sinaway ko siya pero hindi siya nakinig. Sinubukan ko rin na alisin siya sa kondongan ko pero wala na akong lakas ng oras na iyon. Sobrang nanlalambot na ako dahil sa sobrang sakit ng ulo ko, paliwanag uli ng aking asawa. Pinilit ko na lang talaga na alisin siya noong dumating ka. Kahit hindi kita maalala noon, parang normal na lang sakin na umiwas sa ibang babae kapag nandyan ka. Ang hirap lang talagang sawayin ang katigasan ng ulo ni Phoebe. Sinasabi ko na nga sa kanya na hindi na kami pwedeng gawin ang ibang bagay na ginagawa namin noon dahil dalaga na siya at may asawa na ako. Hindi magandang tingnan. Dahil malandi talaga ang kinakapatid mong yun. Hindi ko alam kung nagbulag-bulagan ka lang ba or what. Pero obvious naman na higit pa sa kapatid ang tingin sa'yo ni Phoebe. Hindi ko lang masabi ng direkta sa kanya ang mga sinabi sa akin ng babaeng iyon. Hindi kami magka-level at lalong hindi ko ugaling manira. Bahala na si Gabriel na siya ang makatuklas sa mga iyon. Tumawa lang siya. That's not true. She's just my sister. And I'm sure na kuya lang din ang tingin niya sa akin. Napailing na lang at parang gusto kong matawa sa katanghan ng asawa ko. Kaya ba wala siyang pake kahit maghubad man sa harapan niya ang babaeng iyon? Hindi na lang ako umimik pa at muling ibinalik sa karagatan ang aking atensyon. Baka kasi kung ano pa ang lumabas sa bibig ko dahil sa pagkakagigil ko sa babaeng iyon. Hindi ko hihilingin na iintindihin mo kung bakit ako nagkakaganito, Arabella. At alam ko naman na alam mo na rin kung bakit, pagpapatuloy ni Gabriel sa kabila ng aking pananahimik. Pero sobrang trauma ang ibinigay sa akin noon ng tita Ilona mo. Hindi ko basta-basta makakalimutan yun. Actually, I tried hard. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, paulit-ulit pa rin akong nagagalit sa mga katulad niya.
Kahit yung nangyari noon sa parents ko, dumadagdag pa sa takot ko na magtiwalang muli sa mga babae at pumasok sa seryosong relasyon. Baka kasi hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Tita Ilona. Sagot ko na nagpakirot na naman sa puso ko. Hindi ko kasi mapigil ang isipin yun habang nakikinig sa kwento ng aking asawa. Kasi ang sabi ng iba, hanggat hindi ka pa raw nakakapag-move on sa nangyari, ibig sabihin ay may feelings ka pa rin sa taong nang iwan o nanakit sa'yo. Kahit ang sakit at takot na nakasungaw sa aking mga mata ay hindi ko napigil ang ipakaite sa aking asawa nang humarap ako sa kanya. Kaya rin siguro hindi mo matanggap na asawa at mahal mo ako dahil ang totoo, hanggang ngayon, si Tita Ilona pa rin ang laman ng puso mo. No, hindi yan totoo. Marlang umiling-iling si Gabriel at sinubukan niyang pahirin ang mga luhang nag-uunahan sa pagpatak mula sa mga mata ko ngunit umiwas ako. Kahit hindi kita maalala, sigurado ako na matagal ko nang nakalimutan ang pagmamahal ko sa Tita Ilona mo. Wala na akong ibang nararamdaman sa kanya ngayon kundi galit. Kaya ba ipinapahanap mo siya hanggang ngayon dahil balak mo siyang saktan? Hindi kaya nakikipag-ayos ka lang sakin dahil umaasa ka na matatagpuan mo siya sa pamamagitan ko. Umawang ang bibig ni Gabriel. Halatang hindi niya inaasahan na may alam ako tungkol sa bagay na iyon. No, that's not true, rearling tanggi ni Gabriel sa sinabi ko. At hindi ko maintindihan kung bakit habang nakatingin ako sa mga mata niya ay unti-unti niya akong napapaniwala na siya ang nagsasabi ng totoo. Kahit ganun na ang ginawa sa akin ng tiyahin mo, na pinaglaruan at ninakawan lang niya ako, hindi ko pa rin siya kayang saktan. Lalo na katulad ng ibinibintang mo sakin, Arabella. And if you are really my wife at mahal mo ako, alam mo na hindi ko rin yun kayang gawin sa ibang tao. Oo, babaero ako, or let's say, masama akong tao. Pero hindi yun to the point na makakaya ng konsensya ko ang pumatay. Tila gulong-gulo na napailing si Gabriel. I didn't know na ako pa rin pala ang lumabas na masama pagkatapos kong mag-suffer ng ilang taon sa ginawang iyon ng Tita Ilona mo. Pero bakit iyon ang pagkakaalam ng pamilya ko, Gabriel? Kahit nina Lolo Magno at Lola Iska na isa sa mga pinakagkakatiwalaang taga-silbi ng pamilya namin noon, naguguluhan din na tanong ko. Kaya nga hanggang ngayon, nagtatago pa rin si Tita Ilona at hindi pa nagpapakita sa amin simula nang magkaroon ng banta sa buhay niya. Nagaling nga raw sa'yo. Kinunutin niya ako ng noo. Don't tell me na wala kang alam sa sikreto ng pamilya mo, Arabella. Na-involve sila sa sindikato. Akala ko, alam mo. Napalunok ako. Alam mo ang tungkol doon. Sa pagkatatanda ko, kay Lolo Eman ko lang iyon sinabi kasi ayokong mapahamak siya. What if sinabi iyon sa kanya ni Lolo bago namatay? At naalala na niya ngayon. The truth is, pinaghihinalaan kita na spy ka ng pamilya mo sa pamilya ko. Kasi sangkot din sila sa malalaking kaso ng money laundering, hindi lang dito sa bansa natin, kundi pati na rin sa mga malalaking bansa dito sa Asia, pagpapatuloy ni Gabriel. That's why I hated you. Lalo pa at nalaman ko na naglagay ng 1 bilyon si Lolo Eman sa pangalan mo. At paano ko nalaman? Hindi ko alam kung nabanggit ko sa iyo noon. Pero kaibigan ko ang isa sa pinakamatinik na Interpol agent sa buong Asia. Si Makisig Ledesma. Pagkatapos ng mga nalaman ko kay Phoebe tungkol sa iyo, nagpa-imbestiga uli ako about sa totoong identity mo. In fact, before I came here, sinabi na sa akin ni Makisig na wala kang kinalaman sa anumalyang ginagawa ng pamilya mo. And I believed him. Naunahan lang ako ng selos nang dumating kami rito at nakita ko kayo ni Luigi. Na sweet na nag-uusap tapos nakahawak pa siya sa tiyan mo. Alam mo ba na gustong-gusto ko na siyang sugurin nung araw na yon? Nang ibabaw lang sakin ang pride ko. Lumamlam ang mata ni Gabriel nang huminto siya sa pagsasalita at hinawakan niya ang mga kamay ko. I know na hindi ganon kadali itong hinihiling ko, Arabella. At alam ko rin na hindi ka agad maniniwala sakin. But I really wanted to remember you. Pero kahit hindi man kita maalala agad, gusto kong kilalanin ka. Kung anong klaseng tao ba talaga ang asawa ko. Kasi sa tuwing kasama kita, ramdam na ramdam ko ang totoong pagmamahal mo sakin. I can feel that you're a good person. Natatakot lang talaga siguro ako na magmahal at lokohin lang uli and at the same, naguguluhan din. He held my hands tightly. Ni hindi ko kayang aminin sa'yo na sa unang kita ko pa lang sa'yo noong bumalik na ang memories ko,
I felt na parang may special part ka sa puso ko. Hindi ko lang maintindihan kung ano yun. Believe me. Kaya nga hanggang ngayon, hindi ako mapilit ni Phoebe na i-pursue ang annulment natin. Mariin kong tinitigan ang mukha ng aking asawa. Mahal ko siya. Pinagkatiwalaan ko siya ng puso ko, ng buhay ko. And I want to believe him again so bad. Gusto kong kalimutan na lang lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin and accept him. Kahit mahirap. Pero ang sabi nga nila, walang pagsasama ang madali. Lahat dumadaan sa pagsubok. Hindi pwede na sabay kayong bibitaw kung gusto nyo talaga na tumagal kayo. Kaya nga may, for better or for worse, and, till death do us part, di ba? Huli ko na namalayan na tumutulong na pala ang mga luha ko habang nakikinig sa aking asawa. Naramdaman ko na lang nang sipuin niya ang aking magkabilang pisngi at masuyong pinunasan ang maiinit na likidong umaagos mula sa mga mata ko. Hindi ko napigilan ang aking sarili at tuluyan nang ibabaw ang sigaw ng aking puso. Sinugod ko ng mahigpir na yakap si Gabriel. Nagmistulang ulan na walang tigil sa pagpatak ang aking mga luha. Hindi ko na matandaan kung kailan ko siya huling niyakap ng ganito, iyong hindi ko kailangang magsumamo na hayaan lang niya ako na maramdaman ang init ng kanyang katawan at malakas na tibok ng kanyang puso. Dahil hindi lang niya ako basta hinayaan, naramdaman ko na rin na gumanti siya ng mas mahigpit na yakap sa akin. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang higpit ng yakap ni Gabriel sa akin nang maramdaman ko ang pagdistansite niya. Ngunit nanatiling magkadikit ang aming mga katawan nang sipuin niya. Ang aking mukha. Give me a month to remember you, Arabella. Just a month. Pero kapag hindi pa rin kita naalala at patuloy kitang nasasaktan, please stop holding and just leave me. I may not remember you yet. Pero hindi mo alam at hindi ko rin alam kung bakit na sa tuwing nakikita kitang nasasaktan at umiiyak, nasasaktan din ako. Nasasaktan din ang puso ko. Siguro dahil totoo ang sinasabi mo sakin na totoong nagmamahalan tayo bago bumalik ang memories ko. Natatakot ako na kung kailan naalala na kita, saka ka naman mawawala ng tuluyan sakin dahil wala na ang pagmamahal mo. Namasa ang mga mata ni Gabriel na punong-puno ng emosyon. Believe me. Pero ngayon lang ako natakot ng ganito na hindi ko alam kung bakit, dagdag pa niya habang ang aming mga labi ay halos magkadikit na. I don't know what to say. I mean, what else to say? Kasi parang kailan lang na sa akin nanggaling ang mga salitang iyon. Na ako pa ang nagmamakaawa sa aking asawa na bigyan niya ako ng chance. Nakusa akong bibitaw kapag hindi nakita ko na wala ng pag-asa na maalala pa niya ako. But now, Gabriel tanging pangalan lang niya ang nasambit ko. Nautal pa ako dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Feeling ko walang paglagyan ng tuwa ang puso ko kahit wala pa namang kasiguruhan na maalala niya uli ako, na makakabalik kami sa dati. Nagising ako na masakit ang halos buong katawan ko. Ngunit sa kabila nito ay hindi ko maitanggi ang ngiti sa aking mga labi. Ang gon-gon ng aking pakiramdam at parang nakalutang sa ulap ang aking puso nang himasin ko ng buong pagmamahal ang bahagyang umbok sa aking tiyan. Kapit ka lang dyan, baby, ha? Kasi patuloy ding maniniwala at kakapit si mommy para sa'yo. Lalo akong napangiti. Hindi natin titigilan si daddy hanggang sa maalala niya ako at dumating ang araw na pwede na niyang malaman ang tungkol sa'yo. Sorry if for now, hindi ka man lang niya mahaplos. Pero promise ni mommy sa'yo, hindi tayo babalik ng Laguna na hindi kanya nahahalikan man lang. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata para mas lalo kong maramdaman ang munting anghel sa aking sinapupunan. I admit na hindi madali itong pinasok ko na pakikipagsapalaran sa inalok ni Gabriel. Ngunit para sa anak namin, kakayanin ko. It's been 2 days simula nang tanggapin ko ang 1-month deal na inalok niya sa akin. And for those 2 days, wala siyang ibang ginawa kundi ang pasayahin at alagaan ako. Nakikita ko rin kung paano niya sinusubukan na tuparin ang pangako niya sa akin. At iyon ay ang maalala niya ako. Sa tuwing magkasama kaming dalawa, puro tanong siya tungkol sa amin. Like kung paano ba talaga kami naging close hanggang sa mapunta nga kami sa unisan ng magkasama, kung totoo bang niligawan niya ako kasi hindi raw siya makapaniwala na after so many years, nagawa niya uling manligaw. At ang lalong hindi niya kayang paniwalaan ay ang pag-alok niya ng kasal at higit sa lahat ay ang pagpapakasal niya sa akin. Mga katanungan na buong katotohanan ko namang sinasagot.
Nakikita ko na medyo hirap pa rin ang aking asawa na paniwalaan ang lahat ng mga sinasabi ko. But I'm happy na nakikita kong he's trying. He's trying so hard. At lahat ng iyon ay inamin ko na kay Sir Luigi. Noong araw ding iyon ay sinabi ko ang naging desisyon ko. And I thank God na hindi naman siya tumutol. Naniniwala raw siya sa akin. Alam naman daw niya na ginagawa ko lang kung ano ang makakabuti sa aming mag-ina. Basta nandyan lang daw siya at nakasuporta sa akin palagi. I know rin na masaya siya sa nakikita na improvement ni Gabriel. Na tulad ko, ang tanging gusto lang din niyang mangyari ay bumalik na kami sa dati ng kaibigan niya. Ngunit sa kabila niyon, binigyan pa rin niya ng warning ang aking asawa. Na kapag sinaktan lang daw ako ni Gabriel, hindi niya ito mapapatawad at kalimutan na ang pagkakaibigan nila. Pero kung gaano kami ka-open ni Gabriel sa harap ni Sir Luigi, itinago naman namin kay Phoebe ang tungkol sa amin. Kasi I'm sure na hawad lang ng palihim ang babaeng iyon. Ayokong makasagabal siya sa pag-aayos namin ng asawa ko, that's why I asked my husband na ay sekreto na lang muna sa kinakapatid niya. Katulad ng nangyari sa amin kagabi, layong halos buong magdamag kaming nagsalo dito sa loob ng aking silid. Lumabas lamang siya ng kwarto nila ni Phoebe nang masigurong mahimbing na itong natutulog at saka lumipat dito sa silid ko. Sapo ang aking tiyan ay maingat akong tumagilid. I know naman na wala na sa tabi ko si Gabriel dahil kaninang madaling araw pa siya lumabas para bumalik na sa kwarto nila ni Phoebe. Hindi pa raw niya kasi ito maiwang mag-isa dahil parati pa ring binabangungot. Gayon man ay sapat na sa akin na makita ang bakas ng kanyang katawan sa tabi ko, lalo na ang naiwan niyang pabango. Para pa nga akong sira na inamoy-amoy ang una na ginamit niya. At ito ang kasalukuyang ginagawa ko nang may kumatok sa pinto. Pasok. Mabilis na sagot ko sa pag-aakalang si Sir Luigi iyon. Ganitong oras niya kasi ako ginigising para mag-almusal. Pero dahil nakaharap ako sa kabilang side ng papag kaya hindi ko nakita ang pumasok. Napalingon na lang ako nang makita ko ang nakangiti na mukha ni Gabriel. Good morning. Napakuguwapo niya nang maglakad siya palapit sa akin. Hindi ko na naman napigilan ang malakas na pintig ng puso ko nang itukod niya sa gilid ng papag ang dalawang kamay. Dumukwang siya at saka ako kinintalan ng mabining halik sa aking mga labi. Breakfast ready. Kain na tayo. Bahagya ko lang narinig ang sinabi ng aking asawa. Hindi kasi ako nakafocus sa bibig niya kundi sa kanyang mga mata. Natulala ako sandali dahil parang hindi pa rin makapaniwala na parang bumalik na kami sa dati kahit alam ko naman na hindi pa. Gusto na agad malunod ng puso ko sa sobrang tuwa. Totoo ba to o panaginip lang, Gabriel? Hindi ko naiwas ang sambit. Halos bulong ko lamang iyon sa aking sarili pero narinig pala ng asawa ko. Hey, what are you saying? Nagtataka ngunit may bahid ng amusement sa kanyang mga mata nang umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Are you okay? I'm okay, Gabriel. Sobra pa ako sa okay. Actually, parang wala pa rin sa loob na bulong ko habang nakatitig pa rin ng walang kakurap-kurap sa mukha ng aking asawa. Parang nakakatakot pumikit o kahit kumisap man lang. Baka kasi bigla na lang mawala ang magandang eksena ito dahil isang panaginip lang pala. Ang gusto ko lang malaman ay kung totoo ba nakaharap kita ngayon at kausap ko nang hindi mo pinagtatabuyan. Baka kasi panaginip lang mabilis na ipinatong ni Gabriel sa ibabaw ng aking mga labi ang daliri niya at saka buong suyo nang umiti sa akin. You're not dreaming, okay. I am really here with you. At totoo ang lahat ng nakikita at naririnig mo. Napakislat ako nang maramdaman ko ang mainit niyang palad na humaplo sa aking pisngi. Saka lang ako napakurap-kurap at tila nahimasmasan. I'm sorry sa naging reaksyon ko. Mahirap lang talagang paniwalaan. Nakagat ko ang aking ibabang labi dahil parang ngayon lang ako nakaramdam ng hiya dulot ng pagkatulala ko sa aking asawa. It's okay, babe, malambing niyang sabi at sa kanya ako muling ginawaran ng halik sa aking mga labi na ikinapikit ko. Kahit ang simpleng pagtawag niya sa akin ng babe, ay parang musika sa aking pandinig. Kahit alam ko naman na kaya niya lang ginamit ang endearment na iyon dahil tinanong din niya sa akin kung ano raw ba ang tawagan namin noon o kung paano niya ako lalambingan. Hindi ko na lang sinabi na minsan, tinatawag din niya ako na baby girl, liyon kasi ang magiging palatandaan ko kung sakali mang bumalik na nga talaga ang memories niya tungkol sa aming dalawa. Ipinagluto kita ng paborito mong sinabawang isda.
Naglaga na rin ng itlog si Luigi bago sila umalis ni Phoebe. Patuloy na paglalamang sa akin ni Gabriel. Napakalapit pa rin ang kanyang mukha at parang ayaw na niyang lumayo sa akin. At kahit asawa ko na siya, hindi ko pa rin mapigilan ang aking puso na tumibok ng mabilis dahil sa mainit na presensya niya. Umalis si Sir Luigi. Saan naman siya pumunta? Kinunutin ko siya ng noo nang makabawi ako. Wala naman siyang nabanggit sa akin kagabi na aalis siya. Sinamahan niya sa bayan si Phoebe at mag-grocery daw. Ako kasi ang niyaya pero dahil alam niya na bumabawi ako sa'yo kaya nagpresenta na siya. Really? Unti-unting gumuhit ang magandang ngiti sa aking mga labi. Sabi ko naman sa'yo noon pa manawala kang dapat ipagselos kay Sir Luigi. Nagkikir lang talaga siya sa ating dalawa, lalo na sa marriage natin, kaya tinutulungan niya tayo. Napabuntong hininga si Gabriel bagaman at hindi pa rin nabubur ang kanyang ngiti. Sorry naman, hindi ko lang talaga mapigil ang magselos sa kanya. Kasi ako ang asawa mo pero nakikita ko na mas close ka pa sa kanya. Pinisil niya ang tungki ng aking ilong. Sorry for being a jerk. And no worries, nagsorry na rin agad ako sa kanya. Kaya todo effort siya ngayon na makatulong sa akin para maalala na kita kasi I promised him na hindi ako susuko hanggat hindi mo ako sinusukuan. Lalo lamang tila dinuyan ang aking pakiramdam dahil sa matamis na pahayag ni Gabriel. Hindi tuloy maalis-alis ang aking ngiti kahit pa nga seryoso na ang kanyang mukha. Kaya pala sinamahan pa rin niya si Phoebe kahit naaasar na siya doon. At saka buti na lang at pumayag din ang kinakapatid mong yun. Sobrang init din ng dugo niyon kay Sir Luigi. No choice na si Phoebe. Dahil nagdahilan ako na masakit ang ulo ko, nangingiting sagot ni Gabriel. Hindi naman yung makatiis na walang lotion at make-up kaya napilitang magpasama kay Luigi kaysa maliga siya at kung saan pa makapunta. Ganon ba parang hindi pa rin makapaniwala na sambit ko. Worried din kasi ako na baka kung saan mauwi ang pagsasama nina Sir Luigi at Phoebe. Though, mabait at mahaba naman ang pasensya ng dating amo kong iyon. Ewan ko nga lang kung hanggang saan pagdating sa pagiging moldita ni Phoebe. Kaya ilang oras kitang masusolo uli ngayon, makahulog ang sabi pa ng aking asawa na bigla na lang nangislap sa kapilyuhan ang mga mata. Hanggang sa humiga siya sa tabi ko at niyakap ako. Gusto mo na bang kumain? O ikaw muna ang kainin ko? Gabriel, namumulang bulalas ko, sabay tampal sa dibdib niya na ikinatawa lang niya. Akala ko talaga nagbibiro lang ang aking asawa. Pero kasunod ng tawa niyang iyon ay ang pagpasok ng kanyang kamay sa loob ng kumot na nakabalot sa aking katawan. Gabriel, ano ba? Tumigil ka nga at baka biglang dumating sina Lolo Magno at Lola Iska. Saway ko sa kanya nang maramdaman ko ang kanyang kamay na nagsimula ng lamikot sa aking katawan. Naalala ko na baka ngayon nga pala ang uwi ng matandang mag-asawa. Malayo pa naman maririnig na natin kapag may parating na tricycle, di ba? And besides, ano naman kung malaman nila ang ginagawa natin? Mag-asawa naman tayo, di ba? Puno ng kapilyuhan na depensa ni Gabriel at saka hinalik-halikan ng aking panga. Oo nga. Pero alam nga nila na wala kang maalala na kain ko na lang ang mga salita ko nang maramdaman ko ang kamay ng aking asawa na pumasok sa loob ng panty ko at walang pakundangan na sinakop ang aking mga labi upang patigilan ako sa pagsasalta. Gabriel sa halip ay hiyaw ko nang walang gatol din niyang ibinaon ang kanyang daliri sa loob ko. Naikipot ko pa rin naman ang mga hita ko para patigilan siya. Akala mo siguro hindi ko napapansin na panay ang landi mo na naman kay Kuya Gab, ha? Napahinto ako mula sa paghuhugas ng pinggan dahil sa galit na boses ni Phoebe na sumulupot sa aking likuran. Kami lang ang naiwan dito sa kubo dahil naglakad-lakad sa dalampasigan sina Gabriel at Sir Luigi para mag-abang ng mangingisda at bumili ng pang-ulam namin mamayang tanghali. Akala ko mamaya pa ang gising ng bruhang ito kaya pumayag ako na maiwan. Nagpunas ako ng kamay habang nagtitimpi at saka kalmadong humarap kay Phoebe. Ayokong sirain ang magandang umaga ko dahil sa pag-aalburuto na naman niya. Ano naman ngayon kung nilalandi ko si Gabriel? Nakalimutan mo na ba na mag-asawa kami? Lalo lang nanlisik ang mga mata ni Phoebe sa mga sinabi ko. Ilusyonada, nakalimutan mo na rin ba na hindi ka niya maalala? At kung naaalala ka man niya, isa ka lang hamak na katulong na Neil Andy at sinamantala ang pagkakaroon niya ng amnesia dahil isa ka ring gold digger na tulad ng tita Ilona mo.
Automatikong kumuyam ang aking mga kamay dahil sa tuloy-tuloy na pangungutya ni Phoebe sa akin. Parang gustong-gusto ko na siyang sampilan at suntukin. Pero pinigilan ko ang pagkagigil sa kanya. Huminga ako ng malalim at saka nagkibit lang ng balikat para ay pakitang hindi ako apektado sa mga pang-iinsulto niya. Wala na akong magagawa kung iyan ang tingin mo sakin, Phoebe. For all I care, you can say what you want to say. Basta alam ng buong mundo na asawa pa rin ako ni Gabriel. Asawa ko pa rin siya. At wala ka nang magagawa roon. Kahit maglupusay ka pa, dahil hindi mo rin naman kayang ipangalanda ka na higit pa sa kapatid ang turing mo sa kanya, di ba? Tumawa ako ng nakakaloko habang kalmado pa ring nagsasalita. Dahil alam na alam mo na kapag ginawa mo iyon, mawawala sa buhay mo si Gabriel. Namula sa matinding galit ang mukha ni Phoebe. Umangat ang kamay niya para sampilan sana ako. Ngunit mas mabilis kong naitaas ang aking kamay para salagin siya. Halos mamilipit siya sa sakit dahil sa higpit ng pagkakahawak ko sa pulsuhan niya. Wala na akong pakialam sa mga paninira mo sa akin kay Gabriel, Phoebe. Pero subukan mong saktan ako at hindi ka na makakauwi ng buhay sa Finland o kahit sa Laguna. Nakalimutan mo na ba ang pamilyang pinanggalingan ko? Alam ko naman na aware na rin siya na sindikato ang pamilya ko dahil sa pagpapaimbestiga niya sa akin noon kaya siguro ganon na lang ang pamumutla niya dahil sa mga tinuran ko. Kailanman ay never akong naging proud sa kung anumang ikinabubuhay ng aming pamilya kahit pamahal na mahal ko naman sila, lalo na ang papa at kuya ko. Kaya nga hindi ako nabuhay sa luho dahil hanggat maaari, hindi ko ginagamit ang mga perang ibinibigay nila sa akin. Pero sa mga oras na ito, naisipan kong gamitin ang nakakatakot na estado ng aking pamilya para tigilan na ako ni Phoebe. And I hope na tumalab iyon dahil never ko na uling ipangangalandakan ang masasamang gawain ng pamilya ko. Lahi ka talaga ng criminal. Pilit niyang hiniklas ang kanyang kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak at saka ko siya binitiwan kaya nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Lalo nang sumabog ang galit niya pero natakot naman na sumugod uli ng kunin ko ang itak na may kalawang pa at iniamba sa kanya. You will pay for this, isusumbong kita kay Kuya Gabriel. Nanggagalaiti na sigaw ni Phoebe habang tumatayo sa pagkakabagsak niya sa sahig at saka tumakbo palabas. Hindi ko alam kung magagalit o matatawa ba nang makita ko na nadapa at sumubsob uli siya sa sahig nang mapatid siya sa tarangkahan. Napailing na lang ako habang sinusundan ko siya ng tingin papunta sa dalampasigan. For sure natutuhanin niya ang banta niya sa akin na isusumbong ako kay Gabriel. Pero hindi ako nababahala. Mas gusto ko nga iyon para malaman ko kung talaga bang desidido ang aking asawa sa 1-month deal o magpadala na naman siya sa kinakapatid niya. Sorry dahil hindi ko ihihingi ng sorry ang ginawa ko sa Phoebe na yon. Sumusobra na siya sa mga pang-iinsulto niya sa akin. Hinayaan ko na nga siya tapos gusto pa niya akong saktan. Tama nga ako. Talagang nagsumbong si Phoebe sa asawa ko at nagdagdag pa ang demonita. It's true na inambihan ko siya ng itak. Pero hindi totoo na itinulak ko siya sa may tarangkahan kaya nagkagalos siya. Nadapa, I know, maagap na putol ni Gabriel sa paliwanag ko at sinapo niya ang aking mukha. Hindi mo naman kailangang mag-explain kasi naniniwala ako sa'yo. Noong Phoebe, may pagka-spoiled brat talaga yon. Hindi ko lang mapabayaan kasi parang kapatid ko na rin talaga siya at saka nahihiya ako kina ninang malumanay na paliwanag din niya. Sorry kung hindi ko siya mapaalis dito. Ayaw ko namang pauwiin siya ng mag-isa sa Laguna at baka kung mapaano siya. She's still my responsibility. Don't worry. Ako na ang bahala sa kanya, boses Leon ni Sir Luigi na lumabas dito sa bakuran. Galing siya sa loob at siya naman ang kumakausap at pumipigil kay Phoebe na tigilan na ang panggugulo sa akin. And, what do you mean? May pagtataka sa mukha na burnaling sa kanya si Gabriel. Kahit ako man ay nagtataka rin. Paluwas ako ngayon sa Laguna. Kailangan kong pumasok sa office bukas. May emergency raw sabi ng secretary ko. Lalo lang kaming naguluhan ni Gabriel nang magkatinginan kaming dalawa. At iyon ay kung papayag ang babaeng iyon. Ayaw nga nun umalis sa tabi ni Gabriel, ako ang unang nagbigay ng komento. Actually, pumayag na siya. Nagliligpit na nga siya ng mga gamit niya. Ano, sabay na bulalas namin ni Gabriel. Paano mo nagawa mo yun, Sir Luigi? Secret. Pakandat na sagot niya sa akin. Basta huwag nyo ng problemahin yun.
Intindihin niyo na lang ang pag-aayos niyong dalawa. Kailangan bumalik na ang alaala mo kay Bella bago pa man niya maisipang bumalik dito at guluhin na naman kayo, bilang ni Sir Luigi kay Gabriel. Marami pa sana akong itatanong kahit nakita ko na parang okay na iyon sa asawa ko. Pero lumabas na sa kubo si Phoebe na dala ang maliit na bag niya. Sir Luigi, pigil ko sa braso niya nang akmang sasalubungin na niya ang babae. Nahihiwagaan talaga ako sa mga nangyayari. Sure ka ba sa desisyon mong ito? What if ikaw naman ang gawa ng masama ng babaeng iyan? Pag-aalala ko pero nginitian lang niya ako. Hindi naman siya ubre sakin. Hindi naman ako si Gabriel para kayan-kayanin lang niya. Tama si Luigi, babe. Lumapit sa akin ang aking asawa at inakbayan niya ako habang hinihintay namin si Phoebe na tuluyang makalapit sa amin. Kahit noon pa man, mas kaya niyang disiplinahin si Phoebe kaysa sakin. Kaya hayaan mo na sila. Ano, masaya na kayo? Mataray na tanong ng babae nang makalapit sa amin. Agad na tumaas ang kilay niya nang mapasulyap siya sa balikat ko kung saan nakapatong ang braso ng kinakapatid niya. Basta tandaan mo na hindi pa tayo tapos, Bella. Banta na naman niya nang tumingin siya sa akin. Phoebe, mariing saway sa kanya ni Gabriel ngunit may kalangkap iyon na lamang. You're already 19. Please act like one. Hindi ka na bata na kailangang masunod lahat ng gusto mo. I hate you so much, Kuya Gabriel. I hate you. Isang matalim na tingin ang ibinigay sa amin ni Phoebe bago niya pabato na ibinigay kay Sir Luigi ang bag niya. Oh, bitbitin mo, jerk. Sigaw pa niya bago padabog na umalis at naglakad palayo. Nagkatinginan lang kaming tatlo, hanggang sa matawa na lang ang dalawang lalaki na ipinagtaka ko. Masyado mo kasing inispoil noon. Yan tuloy, sakit ng ulo mo ngayon, komento ni Sir Luigi habang nakasunod pa rin ang tingin kay Phoebe. May nasilip akong kakaibang kislap sa mga mata niya pero hindi ko mapangalanan kung ano. Ang alam ko lang, never pa niyang ipinakita sa akin ang ganoong emosyon. Ikaw na nga ang bahala sa kanya, natatawang bilin na lang ni Gabriel kay Sir Luigi. Baka nga sakaling mag-mature siya kapag ikaw ang nag-alaga sa kanya. I will call Ninang na lang. May tiwala din naman ang mga iyon sa'yo. Tumango lang si Sir Luigi. Saka lang niya inalis ang kakaibang tingin niya kay Phoebe at sumeryoso na ang kanyang mukha nang harapin niya ang kaibigan niya. Basta mangako ka sakin na hindi mo pababayaan o mas lalong hindi mo sasaktan si Bella. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Dahil ikaw rin ang magsisisi sa huli kapag binigyan mo na naman siya ng sama ng loob. Bakit, Sir Luigi? Ano ba ang sinabi mo kay Gabriel? Hindi napigilan na sabat ko. Naisip ko na baka sinabi na niya sa asawa ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Hindi pa ako handa sa bagay na iyon. May dapat ba akong malaman? I glared at him. Wala yun. Usapang lalaki lang yun kaya huwag mo nang alamin. Natatawa na inakbayan lang niya at saka dinala palayo kay Gabriel para kausapin. Ang importante, masusolo niyo na ni Gabriel ang isa't isa. At sa nakikita ko sa inyong dalawa ngayon, sure ako na makakabalik din kayo sa dati, Bella. Basta huwag mo lang siyang sukuan. Mukhang matino naman na ngayon ang asawa mo. Nag-mature na yata. Pabiro ang pagkakasabi ni Sir Luigi sa huli pero hindi ako natawa. Nalulungkot kasi ako na aalis na siya. Nasanay na ako na nandito siya at nag-aalaga sa amin ng ipinagbubuntis ko. Kailangan ba talaga na umalis ka? Malungkot na tanong ko. Kailangan ko kasing ilayo sa inyo si Phoebe, hindi mapapadali ang pag-aayos niyo ni Gabriel hanggat patuloy niya kayong ginugulo. Pero pwede naman na siya lang ang umalis. Bakit kailangang sumama ka pa? Patuloy na pagtutol ko. Baka kasi hindi ko kaya naayusin ang sa amin ni Gabriel kapag wala ka. Tinawanan lang ako ni Sir Luigi, sabay pisil sa pisngi ko. Ikaw pa ba? Ngayon pa nga lang, nakikita ko nang okay na kayo. At saka nakikita ko rin naman na seryoso si Gabriel sa deal niyong dalawa, Pero sige na, pigil uli niya sa akin. Kailangan ko na rin talagang dumistansya sa'yo baka pa ako mapatay ng asawa mo. Hindi niya lang sinasabi sa'yo pero hanggang ngayon, todo selos pa rin siya sa akin. Makahulugan niyang sinulyapan si Gabriel sa di kalayuan. Kumunat ang aking noo dahil nahuli ko ang masamang tingin ng aking asawa na ipinukol ni kay Sir Luigi. Basta tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka, ha? Anytime, pupuntahan kita rito.
Isang halik sa bumbunan ko ang iniwan niya sa akin bago tuluyang nagpaalam. Luigi. Maya-maya ay nanggagalaiting sigaw ni Gabriel at saka nagmamadali na lumapit sa amin. Saka lang kumari pa ng takbo ang dating amo ko at sinundan iyon ng malakas na tawa. Eksakto naman na may huminto na tricycle. Marahil ay iyon ang maghahatid sa kanila ni Phoebe papuntang bayan. Nagtataka na nahabol ko na lang ng tingin ang aking asawa nang batuhin niya ng tsinelas ang best friend niya. Lalo yata siyang nap-icon nang sa halip ay si Phoebe ang tinamaan yun kaya lalong nagalit sa amin. Kung hindi pa nga agad nabitbit ni Sir Luigi paakay ng tricycle ay baka sinugod na naman kami. What was that? Bakit ka nang babato ng tsinelas? Nagtataka pa rin na sinundan ko ng tingin si Gabriel na lalong kumulimlam ang mukha at hindi na nakabawi dahil nakaalis na si Sir Luigi, sakay ng tricycle. Tinamaan tuloy si Phoebe. Mas napasimangot pa si Gabriel nang harapin niya ako. Bakit ka nagpahalik sa kanya kahit alam mo namang nakatingin ako? Puno ng iritasyong sabi niya sa akin, ha? Nanlaki ang mga mata ko dahil wala sa hinagap ko na pati ang simpleng paghalik ni Sir Luigi sa bumbunan ko ay pagseselosan pa niya. Leon ba ang ipinuputok ng butse na tahimik na lang ako ng kabidji ni Gabriel ang ulo ko at walang seremonyang hinalikan ang mga labi ko. Hindi mawala ang ngiti sa aking mga labi habang pabalik kami ni Gabriel sa kubo. Galing kami sa batuhan at doon kumain ng breakfast hanggang lunch. Ngayong hapon na lang namin naisipan na umuwi. Isang linggo na rin na kaming dalawa lang ang magkasama rito. Nagkaroon daw kasi ng unexpected family reunion sina Lolo Magno at Lola Iska sa Pagbilao kaya hindi agad sila makakauwi. Laking pasalamat ko rin na hindi na bumalik pa si Phoebe para guluhin kami ng aking asawa. At sa loob ng mga araw na kaming dalawa lang ang magkasama, masasabi ko na malaki na ang improvement ni Gabriel pagdating sa pakikitungo niya sa akin. Though, hindi pa rin niya ako naaalala, unti-unti na niyang natatanggap na talagang asawa niya ako at nagmamahalan kami. Kahit iyon lang ang pinanghahawakan ko sa ngayon ay okay na. Pinag-iisipan ko na rin na sabihin sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko bago pa man matapos ang 1-month deal namin. So, ayun nga. Buti hindi mo ako hiniwalayan dahil hindi pa tayo nagkakaanak. Tanong sa akin ni Gabriel bago pa man kami makarating sa kubo. Nakaakbay siya sa akin habang nakahawak naman ako sa baywang niya. At bakit naman kita hihiwalayan? Kunot ang noo at tiningala ko siya. Hindi naman ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo. Napangiti ang aking asawa nang salubungin niya ang tingin ko. I know. Kasi hindi ka naman magtitiyaga sa akin ng ganito kung hindi mo ako talagang mahal, Arabella. Leon ngang inaalagaan mo ako habang may amnesia ako noon, enough na para maniwala ako na talagang pagmamahal ang nagtulak sa iyo para tanggapin ang inaalok kong kasal noon. Isang beses ko palang yatang ikinwento sa kanya iyon pero agad nang naniwala sa akin si Gabriel. At alam ko na sincero siya sa bagay na iyon. Naisip ko lang kasi na what if ako pala ang may problema kaya hindi tayo nagkaanak. Buti na lang hindi mo ako hiniwalayan. Gusto kong mapangiti nang makita ko kung paano siya nag-worry sa bagay na yun. Para kasing kulang na lang, sabihin niya sa akin na hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya. Katulad ng madalas niyang sabihin sa akin noon bago ako mawala sa alaala niya. Gustong-gusto ko na ring sanang sabihin kay Gabriel na hindi na niya kailangan pang problemahin ang tungkol sa capability niya na magkaroon ng anak dahil nasa sinapupunan ko na ngayon ang patunay na pareho kaming walang problema. Pero hindi na muna ngayon. Saka na kapag nakita ko na talagang handa na ang aking asawa. Though, ramdam ko naman ang pananabik niya na magkaroon kami ng anak. Gayon man ay hindi ko pa rin napigilan ang mapangiti sa loob-loob ko. Kaya pala hindi agad kami binigyan ng anak noon dahil ito pala ang tamang panahon na ipinagkaloob sa amin ng Diyos. Dahil baka ang ipinagbubuntis ko ang isa sa maging daan para tuluyan kaming makabalik sa dati. Paano naman kung ako ang may problema? Hihiwalayan mo ba ako? Tanong ko rin kay Gabriel. Nakatitig lang ako sa kanyang mukha dahil gusto kong makita ang kanyang reaksyon. Sandaling huminto sa paglalakad ang aking asawa at humarap sa akin. Kung ako nga noon na walang maalala, hindi mo iniwan. Tapos iiwan kita dahil lang hindi mo ako mabigyan ng anak. Kahit siguro ngayon iyon mangyari, I mean, na wala akong maalala tungkol sa atin, hindi pa rin kita iiwan, babe. Masuyo niyang sinapo ang aking mukha at saka pinakatitigan niya ako sa aking mga mata.
Sa ilang linggo na nakasama kita, nakita ko na kung gaano kakabuting tao. Lalo na bilang asawa, ang mga kagaya mong babae ang hindi sinasayang at pinapakawalan. Maganda na, sexy pa. Uminit ang mga mata at ilong ko dahil parang gusto kong maiyak sa pagiging sinsero ni Gabriel. Ramdam ko ang katotohanan sa bawat salitang binibitiwan niya. And it makes my heart happy. Masyado mo namang pinapalapad niyan ang tainga ko, Gabriel. Baka maniwala na talaga ako niyan. Sige ka, lalaki ang ulo ng asawa mo. Problema ba yun? Malaki din naman ang ulo ko. Pangiti-ngiti pa ang loko nang makita niya akong nag-blush matapos kong mahulaan ang totoong tinutukoy niya. Ewan ko sa'yo. Namumula at iiling-iling na lang na tinalikuran ko ang aking asawa. Gayon man ay hindi ko may kaila ang ngiti sa aking mga labi nang sundan niya ako at hinawakan ang aking kamay. Ito naman, hindi mabiro. Pinagsalikop niya ang aming mga daliri. Siyempre, okay lang sakin kung ma-spoil man kita. You're my wife. Inungusan ko siya. Lahat naman yata ng babaeng dumaan sa buhay mo, na spoil sa'yo. Pinatikim mo ba naman ng malaking ulo mo, Napahagalpak ng tawa si Gabriel kahit hindi naman pabiro ang sinabi ko. Ewan ko ba kung bakit nakaramdam na naman ako ng paninibugho nang maisip ko kung ilang babae na ang naka-S**X niya kahit aware naman ako sa bagay na iyon. Dala na rin siguro ng pagbubuntis ko. No, umiling si Gabriel. Actually, hindi lahat kusa niyang ibiniti ng mga salita dahil siguro nag-aalala siya sa magiging epekto niyon sa akin kapag itinuloy niya ang pagkukwento. At alam ko rin naman na hindi ako dapat na mag-usisa pa tungkol sa nakaraan niya dahil alam ko na masasaktan lang ako. Kaya nga limitado lang ang mga itinanong ko noon kay Gabriel kahit alam ko naman na willing siyang ikwento ang lahat ng iyon ng buong katapatan. What do you mean na hindi lahat? Narinig ko pa rin ang sarili ko na nagtatanong. Minsan talaga, may pagkamasokista ako. Tinaasan niya ako ng 2 kilay at saka pinakatitigang mabuti. Are you sure na gusto mong malaman pa? You know, aware ka naman sa pagiging playboy ko noon, di ba? Baka awayin mo lang ako pagkatapos, Tatawa-tawa na napahawak sa batok niya si Gabriel. Hindi nga, inirapan ko siya, basta magkwento ka lang. Ready na akong malaman ang iba pang parte ng nakaraan ng asawa ko. He shrugged. Okay, then. So, tumigil pa talaga ako at humarap sa kanya nang makarating kami sa bakuran. Tapos nag-cross arms ako. Ano ang ibig sabihin ng hindi lahat na sinasabi mo?